And we're back. Dito pa rin po yan sa ating programa na Damdaming Bayan. Kasama pa rin po natin si Sinex and si Kuya Dave. Kanina nga lang pinag-usapan namin yung tungkol sa SK Abolition. No? And madami na po tayong napulot na mga lessons, mga knowledge about sa SK Abolition. No? Nakita talaga natin na ang mga namumukod tanging kabataan talaga ng Laguna, maraming masasabi hinggil sa mga isyong pang-nasyonal at pang-komunidad. And ngayon naman, no, bigyan natin ng pagkakataon ng ilan sa ating mga live audience para magbigay ng konting katanungan para kay Kuya Dave and kay Kuya Sinex. Ang gagawin lang natin, isang katanungan na either kay Sinex or kay Kuya Dave. So, simulan natin siya. Sige. Tayo. Magandang araw po sa inyong dalawa. So, ako po si Daniel Alicale from Calamba Basic National High School, SSP President. Ang nais ko lang po itanong sa inyong dalawa po, and both of you po, na ano po yung maibibigay niyong payo sa mga katulad namin kabataan na nagnanais pong pumasok sa Gawad Felicissimo di San Luis po. Sa mga susunod na batch po, ano po yung maibibigay niyong tips, mga edge po na makakatulong sa mga katulad namin kabataan na may concern sa pagiging leader ng bayan natin. Okay. Sino ba mauna? Sige, may mic tayo, Sinex. Oo. Sige, Sinex, ano masasabi mo? Tips daw sa mga gustong maging parte at dominado ng namumukod tayong kabataan, Gawad Felicissimo di San Luis. Ayan, edi magsimula muna tayo kung nag-aaral ka. Bilang isang estudyante, itatak mo sa iyong isipan na hindi lang nakukulong ang iyong buhay sa pag-aaral lamang. Nararapat lang din na tayo ay tumulong sa ating tinatawag na sambayanan at maging kasama nila sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Okay. Kaya Dave? Ako naman, advice ko sa iyo, maging sensitibo ka sa buong sa bayan mo, lalawigan, sa bansa mo, at sa buong mundo. Kasi kung mag-uumpisa ka sa bayan mo na sensitibo ka kung ano yung pangangailangan at tumulong ka sa simple mong paraan, dire-diretso na yon. Magiging leader ka na in your own way. Tandaan mo, ang isang leader hindi laging ikaw yung laging nasa harap, no? Isa yun sa mga natutunan ko sa Gawad San Luis. So, isa sa tinuturo sa Gawad San Luis ay yung ikaw ay magpakumbaba. Siyempre tayo ay born leaders. Ikaw ay isang presidente ng SSG. For that fact, alaki ng hinahawakan mo kasi lahat ng buong eskwelahan mo ay parang hawak mo. Diba? Yung student tree. Then, ang kailangan mong gawin ngayon, damahin mo sila. Paano mo gagawin yon? Maging sensitibo ka sa mga pangangailangan. Dahil sa ganung paraan, kung ikaw ay sensitibo sa pangangailangan ng iyong mga nasasakupan bilang isang leader, ang kasunod na yung pagpapakumbaba. Kasi nagpapakumbaba ka naman. Kasi kung hindi mo nararamdaman yon, ganun yun eh. Kung hindi mo siya nararamdaman, ay, nagpamataas ka. Exactly. So in short, kayang lapitan ng mga in short, di ba sabi nga natin, a good leader is a good follower? Yes. Definitely, that's a cliché, pero totoo yun. Yes. Diba? Tsaka matutong magpakumbaba. Number one yan sa karakteristik ng ating dating gobernador, Felicissimo Tisa. At ang maganda pa dun kasi sa Gawad Felicissimo, no, bilang naging bahagi din ako nito, Yes. we are all leaders, di ba? Yes. So we have our own angst, na meron tayong kanya-kanyang pride, di ba? Pero through Gawad Felicissimo Tisa, matututo ka talaga magpakumbaba. Yes. Matututo kang i-level yung sarili mo na hindi lang ikaw ang magaling. Yes. All of you are magaling. Yes. Sa iba. Kasi kasi abi ko nga, bago ko ma-meet si Sinex, alam nyo, mataas ang tingin ko sa sarili ko, na parang ako lang yung pwede sundin. Pero somehow, nung makilala ko sila, si Kuya Sammy, si Kuya Sinex, I've got to listen to them. Kasi I got to learn from them. Exactly. Yun ang pagiging leader. Hindi pwedeng titigil ka lang doon. Kailangan makikinig ka. Laging bukas yan. Parang tenga ng isang kasama. Dagdag ko na lang din. Dagdag ko na lang din, Kuya Dave. Bukod dun sa konsepto ng pagpapakumbaba, ang isang magaling na leader ay alam din ang tinatawag na konsepto ng utilitarianismo, na kung saan iniisip natin muna ang kapakanan ng higit na nakararami kaysa sa ating pansariling kapakanan. Exactly. Maraming salamat, Daniel. Ngayon, tumungo tayo sa ating last na tong question kasi medyo napapasarap ang pagbibigay ng opinion and guidance sa ating dalawang magandang araw po sa inyong dalawa. So, my name is Maylene Camacho from also Calamba Basic National High School. So, tanong ko lang po bilang isang sa inyo po, bilang natatanging kabataan ng Laguna, ano po yung mga namumuong plano sa inyong isipan para po maging maunlad po yung na
Plan nyo daw. Ano ba yung mga Kami ba dalawa? susunod? Oo, go. Pwede. Okay. Alam mo na muna, Kuya Dave. Yung plano na yan, katulad ko, di ba sabi ko nga, sabi nga nila ako ay pinakanamumukod tayong kabataan para sa kabataan wala sa paaralan. Siyempre, gusto ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Di ba? Paano ako magiging inspirasyon sa iba kung hindi ko tutulungan yung sarili ko? So, tutulungan ko muna yung sarili ko, no? May plano ho ako kasi, hindi ko muna nababanggitin. Pero yung plano na yun hindi lamang pang sarili, pero sa pamilya din. Then eventually, somehow makakatulong ako Sa search. in my own little way sa search. Hindi man ako present, siguro in my own little way, makakapagbigay ako para magtuloy-tuloy yung proseso ng mga kabataan na, syempre, I'm looking forward doon sa mga kabataan na wala sa paaralan. Ako doon yung puso ko no? So somehow, sa mga katulad nyo, kagaya ni Daniel na nangangarap na maging isa sa nominado, ang sa akin, maitutulong ko sa iyo ay yung mga simpleng pangaral lang na kagaya na nabanggit ko, magpakumbaba ka, hayaan mo ang ibang tao ang mag-angat sa iyo. Yun lang. Maraming salamat. Maikli lang. Maikli lang. Kasi medyo napapahaba si Kuya Ayan, Dave. para naman po sa akin, Nene, ano ang pangalan niya? Maylene, ayan. At bilang isang tinanghal na pinaka-namumukod tanging kabataan sa kolehiyo, itinatako na sa aking puso't isipan na ibibigay ko ang aking sarili sa pagsisilbi sa mga susunod na tatanghaling opisyal na nominado. Sapagkat kaming nakatapos na batch or tinatawag ng serving batch, kami naman yung mga magiging mga magulang nyo, mga ate at kuya nyo sa loob ng proseso. Kung kayo man ay papalaril na makapasok sa Gawad Felicissimo T. San Luis Incorporated. Okay, so ayan, siguro marami na tayong tips na nakuha dyan. Pero ito isang fast talk lang naman ito. Natanong natin kayo na, sabihin ko lang, kung ano yun, tapos mabilisan lang unang pumasok sa isip nyo. Filipinas o Pilipinas? Pilipinas. Kamanggaya ng gagaya. GMA o Pinoy? Pinoy. Pork barrel o chicken feed? Chicken feed. Ano ba? Pork barrel or chicken feed? Galit kami sa baboy. Oo. Napoles o mga pulis patola? Mga pulis patola na lang. Pulis pa to. Wala? Wala talaga. Okay, maraming salamat sa ating dalawang guest now. Si Kuya John Dave Milay and syempre ang ating si John Sinex Soloriano. Hanggang ngayon nabubulol pa rin ako. Sige, imbitahan na natin ulit ang ating mga tagapanood tungkol sa search na gagawin natin ng Namumukod Tayong Kabataan 2014. Ayan, meron po tayong Facebook page at sa mga interesado pong mag-apply sa paparating na 2014 Gawad San Luis para sa Namumukod Tanging Kabataan ng Laguna, bisitahin lang po natin ang FB page na mayroong link na 2014 Gawad San Luis. Yes. Ayan. At makikita na po natin doon yung mga formularyo at iba pang mga requirements para maging opisyal na nominado ng Gawad. Doon sa page na yon, doon nyo po makikita yung nomination forms, no, na kung saan doon nyo po itatala yung inyong mga karangalan at ang mga iba pang achievements nung kayo ay nag-aaral o kayo ay nagtatrabaho. At doon din nyo po ilalagay yung iba pang detalye tungkol sa inyong sarili. At syempre, makikita nyo din doon yung mga contact numbers na mga taong pwede nyo pagtanungan tungkol po sa 2014 Gawad San Luis search. Ayun, at Kuya Dave, Kuya Sammy, para sa kaalaman na rin ng lahat, ang 2014 search ay nagsimula na. Binuksan na noong unang linggo ng Hulyo. At muli po ay magtatapos ito sa huling araw ng Oktubre. Ayan. Kaya kung interesado kayo at gusto nyong mapabilang sa hanay ng mga namumukod tanging kabataan ng Laguna. Mga magagaling na kabataan ng Laguna. Iyaano ko na talaga yan. Huwag na po nating sayangin yung pagkakataon. Subukan natin. Yes. Totoo. Kung gusto niyo magkaroon ng mga dilaw na kasuot ng ganito na symbolism ng pagiging isa sa pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna at magkaroon ng jacket na katulad nito para maging pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna, kabataan sa koleyo, kabataan sa mataas sa paaralan, kabataan wala sa paaralan, and kabataan professional. So, napakadali lang po ng gagawin niya. Bisitahin niyo lang po yung 2014. Okay, 2014. Gawad San Luis para sa namumukod tanging kabataan. So, tulad lang po ng sinasabi natin dito sa ating programa, ang mga kabataan, may magagawa tayo. Magsama-samahin lang po natin ang ating boses. Wag lang din tayo magsalita, kumilos tayo at gumawa.
So muli po, ako po si Sammy Grubanso, ang inyong kaibigan para po sa ating programang Damdaming Bayan.